call to order. Para po sa ating 20% Economic Development Fund, which represents the budget allocated for the infrastructure development of the municipality of Linares Service. Each PPA is included in the 20% development were carefully comprehensive deliberated by the Municipal Development Council, which is participated also by the CSO noong November 21 in our meeting. So, para po tayo mabigyan ng overview of all the PPAs, we would like to acknowledge our municipal planning and development office, headed by our engineer Magno Rojas po. You are a recognized engineer. Magandang tanghali po sa ating Vice Mayor, sa mga members ng Sangguniang Bayan. Representing the 20% Development Fund for calendar year 2026. The breakdown is the number 1, multipurpose building. Construction or rehabilitation of multipurpose building, including purchase of land for the purpose. Purchase of land for the multipurpose building at Barangay Bangkero in the amount of 2.4 million. Purchase of land for the multipurpose building at Barangay Dangan, 1 million. Purchase of land at Barangay Talungan at the old municipal hall amounted to 3 million, with a total amount of 6.4 million for the multipurpose building. Number 2, amortization of loans used to finance the construction of development projects. Under this is Letter A, construction of Level 2 water system at Bliss, Talungan, amounting to 1.714 million. Letter B, purchase of land for housing project and school site of Napak Grande Sinipil Elementary School, amounting to 1.007 million, with a total of 2.72 million. Number 3, construction of local economic enterprise. Under this is the rehabilitation or improvement of slaughterhouse. This is the compliance to AA. Supply and installation of additional equipment amounting to 1.091 million. Improvement of slaughterhouse building amounting to 500,000. Procurement of big van amounting to 1,500,000. In a total amount of 3,091,000. Thanks. Number 4, the construction or rehabilitation of local roads. Completing of access road leading to rural health unit, including parking space and drainage system. Ito po yung pagitan ng pollution natin at saka yung Elvin, papuntang RHU, amounting to 1,500,000. Number 5 is the installation of street lighting system along Provincial Road ng Paco Grande to Dangan, amounting to 2 million. Supply and installation of street lights along National Highway, Barangay ng Paco, Pequeño, and Talungan, with the amount of 2 million also. Number 6, establishment of ICT facilities, including procurement of program,
systems and equipments. Under this is the procurement of ICT programs, systems, and equipment intended for BPLO and RPD administration and financial management. Phase 1, mounting to 5 billion. Number 7 is the development of alternative power or energy source. This is the renewable energy. Supply and installation of 110 kilowatt peak hybrid solar panel, mounting to 10 million. Number 8 is the establishment and rehabilitation of manpower development center. Total is 34,713,000. Thank you po, Engineer Marlo Rojas. May katanungan po sa ating mga kasama sa konseho. Let's recognize our municipal vice mayor at our representation. Hello, engineer. Magandang umaga po. Alright. Let's just do this. Okay, isa-isayin pa natin. Meron po 2.4 million pambili ng lupa para sa center sa Bangkero at 1 million pambili ng lupa para sa center ng Daman. Bakit po tayo ang bumibili ng lupa para sa kanilang center? Hindi ba pwedeng sila na lang ang bumili ng kanilang lupa para sa kanilang center? Sir, kasi kulang po yung pag-iat, yung 20% development fund nila. Yung pambili po ng lupa is may counterpart din po ang barangay. Kung 2.4 po sa atin, tatapatan din po nila ng 2.4. Alright. Ikabaitan na lang po natin sa kanila. Alright. Ito po. Purchase ng lot sa Barangay Taluman o Municipal Hall. Ito po ba ay lupa na kinakatayuan ng Old Municipal Hall na yan? Hindi po. Sa pagkalam po ito, sa likod, private lot po ata ito. Ano po ang gagawin natin doon? Parang, kwan po ito, pang housing po ata. Parang may mga projects po na intended doon for housing. So makakaasa po kami na next year ay merong magagawang housing sa likod ng Old Municipal Hall. Propose pa lang po yun, guys. Propose. Alright. Kapag naglanda tayo ng million, malamang gagawin na yun. Kung propose, hindi po mapagdala. Alright. Last year po ba, meron po ba tayo? Okay, saka natin tanongin yung mga accomplishments natin last year. Isa-isayin pa rin natin yung mga susunod. Nakatapos na po. Meron po amortization dito ng level 2 water systems at least Taluman, 1.7 million per year. Yan po ba yung tinutukoy na loan noon para sa water system? At yung total loan po, magkano? Mga 18 million na mabuha? I think 50 million. Alright. And every year, ang amortization natin ay magkano? 1.7. I think nung mga last years, parang iba yung amount ng amortization. I think Kasi habang guys, habang tumatagal yung buwan, bumababa yung bumababa. Baka pwedeng pakiusapan natin si Mayor na gamitin na natin yung lease. Kasi as far as I'm concerned, and this council is concerned, nagkatampo tayo ng inquiry about sa water systems natin. At sinabi po ng General Manager ng Quezon Mercedes Water District na yun nga, pinaglaan ng 15 million at nag-construct ng deep well, pumping station, filtering station, at yung reservoir ng tubig po sa list. Pero hindi siya nagamit at all. Di ba po? Yun po ang sabi. So, sayang yung 15 million na ina-amortize natin every year. So, baka pwede natin kausapin at yung department na ninyo na magamit na natin yung lease. Kasi yung last po na usapan natin, I think isa ito sa subject ng disagreement ng gusto namin ni Mayor was, ang napag-usapan during sa mga inquiry was, may problem sa filtering dahil hindi nagagamit. Kasi in the first place, yung design niya, hindi yung hugot ng tubig ay humihigop siya ng mababaw, may higop niya yung mga tubig na nanggagaling sa mga Poso Negro, kaya kailangan ko yung filtering system. And so yung filtering system na binadget na din natin separately, aside from the 15 million, I think yun yung sabi naman ng Mercedes Water District General Manager, hindi pa rin tinapos ng contractors ko. And that's why kung nag-uusap kami ng General Manager, sinabi ko sa kanya na, alright, pwede bang i-inspect natin yun? Kasi kapag na-inspect natin, pwede kang makagawa
ng study or diagnosis and recommendation kung anong technical na kailangan gawin para makapaghanap tayo ng pera. Kahit council lang kami dito, tutulungan ka namin maghanap ng pera. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero ang problem ngayon is, sinabi ko na rin ito sa staff ng SB, the first step to do that is kailangan na-inspect yung this water station. And para ma-inspect yun, is kailangan magpaalam kay Mayor. And sinabi ko rin kay General Manager, alright, magpaalam kay Mayor. And so far, wala ata tayong nakukuhang permit kay Mayor para ma-inspect yung facility, and therefore nasa impasse tayo, stalemate. Hindi natin tuloy makapag-progress about this. That's why parati kong sinasabi, and I maintain yung position ko na if there is to be done at all dito sa lista naman is nasa Mayor. I think in first system is kailangan niyang pagbigyan tayo na inspect. I don't think na meron dapat katapunan. Ayun si Mayor, siya naman ang nagkakaso sa akin. As far as I'm concerned, hindi mo siya kinakasuhan. Wala dapat siyang ikatakot kung ano man ang makita natin. Kung ano man ang makita natin kamalian, dinirect ko rin ito, even from the past. Inquiry, sinabi ko rin ito kay General Manager. Kung may nakita tayong kamalian, of course, may mali. May mali, kaya na hindi kumagana eh. Gumastos na tayo ng malaki, nag-amopay na tayo ng malaki, gumastos na tayo sa periphery, hindi natapos yung contract. May mali talaga, at meron talaga tayong may kitang mali. Pero so what? You have my word na hindi ko naman kayo hahabulin. Hindi naman ba ako naghabol at all. Pero gusto ko lang pa-solve yung problem. So I think, wala dapat ikatakot yung department mo or si Mayor para ipa-inspect yung bagay na yun para lamang for the sake na maayos yung tubig natin. Kasi every time na nag-check tayo dito, parang tayo na ginagastos. Sayang, ilang taon na po. I think yung loan was 2019 or earlier. 2020. Oh, yes. So, sayang naman po. Alright? Yeah, I think dapat may magawa tayo dyan. And I think ibalik ko na rin, naman natin na rin tayo sa subject ng tubig bossing, yung rinere-request ni General Manager na lupa dito, mapagbigyan din tayo sa pumping. Kasi kailangan po natin ng technical study or technical recommendation niya, I think you would agree, bago tayo susunod na hakbang na makinig ng pera kung saan department para ma-finance yun. Hindi ako makapanghingi ng pera sa national o kahit na sinong financial kung wala man na akong technical na gagawin na specific about a certain project. And we cannot do that until may agad tayo Mayor na ma-inspect and bigyan tayo ng lupa dito sa gusto ko talaga masolve yung tubig crossing. Kasi dito nga sa bahay, babalik na kami sa Deepwell. Papabili na ako ng pump sa Deepwell kasi every time naliligo ako, is mabaho talaga boss. Iba ang amoy ko dito sa probinsya. Kaya siguro ako predict ng girlfriend ko dahil mabaho talaga ako every time naliligo ako sa tubig. So, amoy probinsya. Seryoso boss, hindi maganda yung amoy ng tubig. Alright, I think bilang mga public servant, mag-focus tayo sa ginagawa ng mga bagay-bagay na yun. Alright? Okay ba, SB Tony and SB number 1? Hindi ako masyado sumisigaw today. Alright. Alright, pupunod tayo sa susunod na bagay. Okay, purchase of land for housing project and school site at Paco Grandes in the field elementary school. Okay, amortization po ulit ito. Kailan mo lang nangyari ito na, sir? At 2023 po. Magkano po yung inutang na principal? Hindi ko lang matandaan, sir, kung ilan yung... Hindi mo natin alam magkano. May alam po ba tayo, SB Tony? Magkano yung inutang? Sa Paco Sinipil Elementary School? We will have to verify po. We have the resolution, Mr. Chair. If you could give us at least 5 minutes so we can retrieve. Sige po, kahit kapag makahabol na lang po mamaya. Pero kunin nyo na po kapag makahabol mamaya. Bakit po ba natin naisipan, bossing, na tayo ang gumawa ng mga itong project para sa mga school systems? Hindi ba pwedeng din sa ulayan na lang natin sa Department of Education? Sir, kasi yung sa DepEd po, hindi po sila nagbibigay ng mga student fees. Hindi na po sila magbigay. Minsan po, nagbibigay lang sila repairs. Kaya po, naisipan ni Mayor,
nakikita niya na talagang marami ng dilapidated na buildings. Kaya napag-isipan ko niya na tayo na po ang mag-construct ng mga school buildings kasi nandyan naman po yung mga excise taxes natin na pwede pong gamitin. Tapos sa 10% din po, pwede po yung gamitin na pang repairs. Pero sa excise tax po, pwede mag-construct ng mga buildings po, school buildings. Kahit ilan. Okay. Itong 1.007 million na amortization, purchase of lot for housing project, and school site for Napaco Grande Celestial Elementary School. Magkaiwalay na lupa po ito, tama? Or isang lupa lang ito? Isa lang po. So, ibig sabihin yung lot for housing project and school site for Napaco Grande ay isang lupa? Opo. Hanggang sa likod po yun. Saan ba ito yan, sir? Sa school po, sa likod. Meron pong one din yun. Marami sa likod po. Doon sa school site po, yung actual na yun, yun po yung sa school. Doon sa likod po niya, pwede so, sa housing din yun. Ilang hektarya po yung bago nating binili? Okay, sige po. Parang 8,000 na ata yun. 8,000 square meter. Okay, halos isang hektarya. Sige, tignan na lang po natin mamaya. Ihapon natin para mapakita natin kung fair yung binayaran natin. Kung 8,000 square meters, 0.8 hectares, magkano po yung binayad natin? Yun lang po yung natitirang question for that. 2,000 na per square meter. 2,000 per square meter? Wow. Oh, malaking mo sa 16 million. Fair po ba yun? Fair price ba yun? 16 million para sa likod ng Napaco Grande Elementary School? Hindi po likod yun guys. Buo po yun sa harap. Pati yung school mismo, lupa ng school. Yung lupa po ba ng school, hindi nabili dati yun? Hindi po dinunay. Hindi eh. Kanino po binili ito? Sino po may Sa alam ng mga bandes po. Valdez. 16 million. Sino pong magaling about sa fair value ng mga lupa ngayon? Fair value ba yun, boss? 8,000 square meters? Kasi mahal na po kasi highway. Alright. Okay, no problem. Sige, medyo malaki-laki pala kapag magbebenta ka ng lupa. Okay, next na po. Next page. Ito po bang rehabilitation and or improvement ng slaughterhouse compliance to AA? Requirement po ba yun ng regulation? Yes po. Alright. Before po ba hindi compliant yung ating slaughterhouse sa regulation? Hindi po. Bakit po tayo pumayag na hindi siya compliant sa regulation? Kasi po yung pinatayo niyo, for one lang po yun. For mga one lang, pang ilang baboy lang. Ano. Tapos ngayon po, meron pong para makakuan po sa AA. Ito pong AA slaughter is a classification indicating a facility that is suitable for the domestic market due to its adherence to strict guidelines for sanitation, quality control, and processing. These facilities meet higher standards than a Grade A slaughterhouse and are equipped to provide safer meat for a wider local distribution area po. So sinasabi niyo po ba ngayon na before this ay hindi compliant sa regulation yung slaughterhouse? Hindi po. Bakit tayo pumayag na hindi siya mag-comply sa regulation? Kwan po ito. Nung in-inspect po nila, kulang po tayo ng facilities. Kaya nga po, para mapasok po tayo sa AA, ito po yung gagawin ngayon na binigay po ng sa DA. Alright. Itong question ako sa council and sa kay Mayor din, kung may knowledge po kayo, bakit po tayo pumayag ng mga appropriate ng salapi para gumawa ng isang slaughterhouse na alam naman natin na hindi pala mag-comply sa regulation? Tama po yan? Kasi po, nung kinonstruct po yun is worth 5 million lang po, yung slaughterhouse. At Building po.
may kulang po siya sa equipment, kaya nung in-inspect po, meron silang i-require para mapasok po ng AA. Yung 5 million na po ba yun, sir? At that time na in-appropriate siya, sapat na po ba siya para ma-meet yung AA? Kulang nga po, sir. So bakit po tayo pumayag na kulang yung i-appropriate natin at ang magagawa natin ay kulang pala? Hindi nga, sir. Dinagdagan na lang, sir, para ma-full compliant po tayo. Alright, para kang bumili ng kotse na alam mong walang goma, kumbaga. Hindi siya compliant. Alright. So ngayon po ba, kumusta yung operasyon ng slaughterhouse natin? Fully utilized po ba? Yes po. Fully utilized. Alright. Sana nung una pa lang, nag-appropriate na sana tayo ng 8 million, no? Para fully compliant sana, at hindi nabitin. Okay. Sabihin po nito, kapag kulang yung budget, kasi po ayaw namin, ako personally, ayaw ko pumayag na dumadaan yung budget sa amin or isang line item sa amin na halimbawa, nag-request kayo na gumawa ng isang facility tapos alam namin na falling short siya sa requirements ng regulasyon tapos i-approve namin ay hindi po namin halimbawa, nag-request po kayo para sa slaughterhouse. Tapos kapag nagawa pala with only 5 million of funding ay hindi pala niya mamimit yung regulasyon ng batas, ay dapat ma-bring up po yung information na yon sa knowledge ng council para matulungan namin kayo na maitaas talaga. Dahil hindi po maganda na pumayag kami ng 5 million gagawin ninyo, tapos at the end of the day, hindi po pala compliant sa requirement ng regulasyon. Tama po? Alright. Next time, sabi nga nila. Okay, may 1.5 million po na access road leading to RHU, parking space and drainage system. Ito po bang RHU na nasa Talungan o dito na po sa... Talungan po. Talungan. Yes po. Yung maliit po doon, yung Yes po. short span, 1.5 million. Alright. Ito po, meron din pong street lighting sa Napaco Pequeño, Dangan, sa Napaco Pequeño, Dalungan National Highway. Napapansin ko po, meron din pong mga street lighting na projects ang mga barangay at provincial. Hindi ko po alam kung merong street lighting na project ang national. Paano po kayo nagko-coordinate para hindi po magdoble-doble yung ginagawa ninyong proyekto? Kasi kung maalala ko, I'm sure, every barangay, nung nagka-barangay hearing tayo ng budget, Mr. Number 1, na merong street lighting project sila. Paano po natin may ensure na hindi doble-doble at nagpapatong-patong ang street light na project natin? Yung street light po ng barangay dun sa loob po. Pero sa National Highway po, alam po namin sa DPWH kung meron silang project na street lights sa highway. Pero pag wala po, tayo na po nagpupunto. Kasi madilim po paggabi, madilim. Alright. Meron pa po bang mga lugar dito na walang street light? Sa bayan natin? Wala na po. Yung mga Wala na po. na lang, pundi. Mga pundi. Pundi na. Ito. Procurement of Information ICT Programs, Systems and Equipment intended for BPLO, RPT Administration and Financial Management. I-discuss nyo ito, sir. I think alam ko ito, pero i-discuss nyo po para mas maintindihan ng taong bayan yung pagkakagastusan natin ng 5 million pesos. Ito po yung system na gagamitin po sa Office of the Treasurer at saka sa sa assessor. Para para puro na po yung nila. Hindi na po gagamit ng mga papeles, puro na lang po. Online. Alright. Computerized na lahat. Digital. Yes. Alright. Meron po bang regulasyon ang national or kahit na anong ahensya ng ating gobyerno para sa minimum standards ng mga IT systems na katulad na ito? O wala? O bahala tayong mag-implement? I think po, meron po tayong sinusunod dito na guidelines po. Dito sa computerization po ng na gagamitin po sa treasury at saka sa assessor po. Alright. Okay, sige po. Para lang po sa notice ng council at sa notice ng engineering, marami po akong alam about sa IT. At alam ko po yung steps na tinake na ni Mayor at ng council. Kasi bumisita po tayo, nung pumunta tayo ng Subic, bumisita tayo sa data center na pinapatakbo ng PLDT. Para tingnan natin yung
servers nila para patakbuhin yung ating computer systems at i-store yung ating mga data. And I think meron ding meeting na ginagawa si Mayor kasi last time si Tito Boying kamiting ata nila as consultant at nagbigay siya ng advice about sa computer systems paano i-implement. At that time mga bossing, habang nung nagpunta tayo ng Subic, sa totoo lang, hindi ko lang sinasabi yung buong opinion ko about sa matter kasi ayaw ko naman na sapawan kung ano man yung activity at that time. Kasi obviously, or meron kayong ideas paano implement yung computer systems. Pero obviously, ako, alam ko paano i-implement ito at minimal cost and at swift shipping as one can possibly do. Ibig sabihin, kaya kong gawin ito practically. Bigyan mo lang ako ng 1 linggo, kaya ko itong i-code, kaya kong i-deliver, kaya kong i-implement, kaya kong i-deploy with all the best practices na ginagawa ng best companies sa buong mundo without spending so much money. For example, I would understand na nung pumunta tayo sa in vitro, sa PLDT, nag-a-ask ata sila ng several millions for that. Iniisip ko sa sarili ko, no, it's not even best practice. Kapag mag-best practice ka ngayon about sa storage and server, i-cloud mo lahat. Like, mag-avail ka dapat sa Google Cloud or AWS, Amazon Web Servers or Azure, tapos web services pagdating sa mga servers, huwag mong ilagay doon kasi yung backup nila and yung safety and yung safeguarding nila ng information and data would be the same as required na mag-maintain ng ganun kalaki na IT personnel para lang i-monitor yun or mag-spend ng so much money. There are better ways to implement it. So that's yun ang iniisip ko at the time. And iniisip ko rin na, alright, itap natin yung isang contractor na taga-Kawayan na sinasabi ninyo noon at that time para i-develop yung program and then mag-propose sila ng database management, etc., etc. I've dealt with many service providers pagdating sa mga bagay na ito. And usually, yung mga solutions na binibigay nila is parating legacy. Ibig sabihin, old technology na. Kasi nag-IT audit din po ako. So every time na nag-visit kami ng information systems before, makikita mo talaga, bakit ganito pa ang ginagawa ninyo? Bakit pa kayo nagme-maintain ng servers on-site? Bakit pa kayo nagme-maintain ng personnel para lang mag-maintain ng servers, mag-maintain ng backup, etc.? Bakit pa kayo magme-maintain ng servers remotely, etc.? Magastos kumbaga. Bakit ka pa magme-maintain ng service provider? In other words, kung gusto nating latest technology, gusto nating best practice pagdating sa technology, implementation, monitoring, deployment ng system na to. Gusto mong meron ka pang app sa computer mo. Gusto mong may app ka pa sa cellphone mo. Lahat ng features gusto mo. Pwede akong mag-advise ng pinakamababang paraan para magawa ito na gastusin, pinakamabilis na deployment, kaya natin i-hack to, kaya natin i-code ito in less than a week. Sobrang dali lamang. At napakadali po ng paraan. So, ngayon lang ako nag-comment about this kasi inoobserbahan ko lang lahat kasi hindi natin pwedeng pakialaman na magmagaling tayo every time na sinasabi nila yung bagay na yun. Ang sinasabi ko lang right now is 5 million na budget for this thing at I think at this point, alam ko na kung paano ninyo i-implement, anong approach ang iti-take ninyo, and ano yung estimated time na magagawa ninyo ito para ma-deploy ninyo at ma-ship ninyo to operations itong bagay na ito. And I think na hindi yun yung most efficient way na gawin itong bagay na ito. So, if you want to do it very, very cheaply, very, very swiftly, and most efficaciously, we can do it. We can do it much better than this approach. Yun lang, pinapresenta ko lang yung alam ko about the matter and my expertise about the matter and paano to mas ma-implement ng maayos. Kasi given this right now and given ng pinag-uusapan before na naririnig ko is I think legacy systems pa rin and mga lumang paraan pa rin and lumang technology, lumang approaches, lumang methods pa rin ang pinopropose na not necessarily pinakamabilis or pinakamura or pinaka-effective para sa isang bagay.
Ang sinasabi ko lamang po, kung gusto nyo talaga itong super high technology, super convenient, ginagamit ang latest development tools para ma-implement tong bagay na ito, dapat ang nai-imagine nyo na pwedeng gawin is dapat deployable siya sa app, sa iPhone or sa computer. May interface yung user mismo. Lahat ng features ng cellphone mo pwedeng magamit and pwede mo siyang ma-access sa cloud, sa kahit na anong computer without much personnel para i-maintain yun. Yan. Yun lang ang sinasabi ko dyan, bossing. So I think ito yung best na pagkakataon para masabi ko, may share ko na it can be done better. I think and more cheaply than 5 million. Pero bahala kayo kung paano ninyo i-implement yan. Alright. Yeah, buddy. Kasi I myself developed apps din and software and mga bagay na ganito na solution bossing. Yeah. Nag-develop din ako before and dinedeploy ko talaga sila sa App Store at saka sa Android and kaya mong ma-access like Gmail or pwede kang mag-develop ng app sa computer mo and lahat ng features ng cellphone mo like camera, nagawa ko lahat iyon. Ako lang ang gumagawa. It's a fun thing to do. Kaya mong i-maintain. Sinip ko nga siya sa app and nadadownload siya dati before sa cellphone. So you can do it really less cheaply. Less costly, more cheaply, and more swiftly. Yun lang. So if you want to tap my expertise dyan sa bagay na yan, boss, I'm excited to work with you. Pero maraming mga contractor ang madudu away natin. I think matatanggal natin yung PLDT kung gano'n ang mangyayari. Matatanggal din natin yung contractor sa kawayan na itatap natin na magde-develop. We can do everything in-house and kailangan lang natin ng isang tao na magme-maintain para lang mabayaran yung mga services na i-avail natin sa pag-maintain ng web server at saka ng mga storage services online. Even in my own businesses, I've developed systems para magawa lahat yun. Even sa loob ng company ko, wala kaming IT. Ako lang ang gumagawa. Ang trabaho ko lang na maintenance every month. Nakalagay lang dun yung credit card ko, nababayaran siya every time. Pero it is as secure as possible, best implementation, always best implementation sa lahat. Every time na may new technology, parati ako nagsishift sa bagong technology. So it doesn't require ng maraming tao and maraming services para magawa yung bagay na yan. Hindi kailangan ng maraming moving parts. So right now, yung technology na ginagamit namin sa law firm and sa isang business ko, is binabayaran ko lang siya ng minimal amount of money every month. Definitely, it did not require millions of pesos to develop it. Yeah, buddy. Yun lang. So, if Mayor wants yung advice ko, paano implement ito, she can speak with me at mas malaki yung matitipid natin. Pero if she wants to go the route na makipag-deal sa maraming contractor, I think mas mahal sila. Mag-a-add sila ng additional layer ng cost kasi sila na rin ang mag-maintain ng storage and servers. Hindi yun economical from a finance point of view. Kung ako lang yung mag-i-implement, ayoko yun kasi hindi ko rin control at mas mapapagastos talaga ako. At the end of the day, if you understand how servers and how storage works, you don't need so much money to implement this kind of project. Alright? Pasensya na mga bossing, medyo mahaba yung comment ko about this. Pero ito yung bagay na magaling ako. At alam ko, confident ako na malaki ang may tutulong ko kapag gusto ninyo yung tulong ko pagdating sa matter na ito, pagdating sa information systems. Kasi I understand, bossing, maraming mga government agencies and institutions na gusto nilang i-digitize at gawing online lahat ng mga processes nila. Pero you wonder, bakit ang tagal nilang mag-implement? Bakit ang mahal-mahal ng ginagastos nila? And ang mahal, and yung mga services na ina-avail nila is parating lumang technology. Kasi yung mga nasa loob mismo ng agency, wala silang alam about sa tech. And dinedelegate nila sa mga contractors or third party na sila ang magbigay ng advice sa kanila. And usually, itong mga ito is self-interested parati. And parati yung pinopropose nila is yung bagay na magbibigay sila sa kanila ng most profit. So that may mean gawing less efficient yung system mo or hindi gumamit ng mas efficient na technology ngayon kasi para lang dumaan sa kanila yung kontrata
Kasi kapag sinabi nila sa inyo yung latest technology at pinakamabilis na paraan, baka hindi mo na sila itap. Hindi po ba? At dediretso ka na sa source at dun ka na magdediretso mag-avail. So, I think lang na given those limitations and realities sa mga ganitong services, it pays na meron kayo from the inside na marunong talaga about this and would call BS or nonsense sa mga pinopropose ng ibang mga contractor that would not address in the most efficient manner yung needs ng isang government institution. I promise, kapag ako yung tinap ninyo, I'll charge for free. I'll do it at no cost and with the best technology. Kahit magsabay pa kaming mag-code ng kung sino mang contractor na itatabi nyo sa akin, tatalunin ko sila sa mas magandang user interface at pinakamabilis na execution ng mga programs na ito. Ayan lang. Yun, challenge yun. Kung gusto nyo i-take up yung challenge ko, kaya kong gawin yan ng isang buwan, boss. Buo, isang buwan. Kaya kong gawin isang buwan. Sila, gagawin nila yan ng more than 6 months. Ako, kaya kong gawin isang buwan yan. No cost, boss. 5 million. Libre na yung 5 million. I-donate na lang natin yun sa mga kasamahan natin dito. Or sa ibang tao. Just kidding. Ayun lang. So, nadala lang ako. I'm just excited. Yun lang talaga, kapag may mga bagay-bagay na marunong ako at kaya nating gawin, excited lang talaga ako na i-contribute kung ano ang kaya ko. Kasi in my own undertakings din, yun din ang ginagawa ko. At masaya talaga kapag nakikreate ka ng mga bagay-bagay na ginagawang efficient, yung mga proseso na gusto mo talagang maging efficient at mapasaayos. Maganda talaga kapag nakikita natin na meron tayong na-accomplish sa level natin. Alright, yun lang, boss. Bottom line is, I'm just extending my help kung gusto ninyong itap yung help ko about this matter. Alright? Yeah, buddy. Okay, punta tayo sa ibang bagay. Supply and installation of 110 kilowatt 11K kilowatt power hybrid solar panel system, 10 million. So, ikwento nyo sa amin, sir, saan i-install ito at ano yung, in layman's term, ano yung masusupply niya na power o magkano ang matitipid natin sa kuryente kapag na-implement natin itong bagay na ito? Dito po ilalagay sa new municipal hall po. Ikikater din po niya yung sa public market. Kasi po ang binabayaran po natin sa kuryente ngayon is 180 to 200,000 a month. So masyado pong malaki. Kaya ito po ang naisip natin para makatipid po ng kuryente. Kasi pati po yung sa tubig na natin is solar na po yan. May solar panel na po rin yan. Kaya po itong 10M, dito po ilalagay sa new municipal building. Magkano po ang matitipid nito kada buwan? More or less po 200,000. Wow, 200,000? Yes po, sa kuryente. Oh, so ibig sabihin libre ng kuryente natin sa munisipyo? Kasi 200,000 yung monthly natin dito, sir, di ba? Yes po. Alright. Malilibre na po tayo ng kuryente. Wow, that's super worth it. Ay, super worth it. Ano ang lifespan ng solar panel na to, boss? Na system na to? I think po is mga 10 to 15 years. Alright, sulit, right? Yes po. In 5 years, bawi na. Bawi na po. Kung 200,000 per month, so that means around 1 million per year. 1 million 1.2. mahigit per year. 1.2 2 million per year. Tama. 2 million. 2 million per year. So 5 years lang, bawi na tayo. Tapos meron pa tayong another 10 years or 5 years para mag-benefit for free. Alright? I think this is a sound investment. Good luck, boss. Baka kailan natin matatapos ito, boss? Next year po ito i-implement po. Next year. Matapos na. Usually kapag mga itong project, boss, anong buwan na siyang i-install? I think In po, action. mga kwan lang po ito, mga 3 to 6 months po gagawin. Alright. I assume na may contractor naman dito, hindi naman na tayo masyadong magtatrabaho kapag tinawagan mo yung contractor, ito na, 10 million, install mo na, bana! Next year, di na kami magbabayad ng electric bill, di ba? Pinapa-bid po naman itong lahat na project po, may bidding. May public bidding po. Yeah, buddy. Alright, gawin na natin yan. Parang maganda po yan. 10 million. Alright, last. Ito po yung sinasabi nila. Meron pong test the training na magkakaroon. I-convert po sa isang educational center ang ating old municipal hall. 2 million pesos. Tama po? Yes po.
Meron po ba tayong hinihintay na ibang budget mula sa national agency para maipatupad buong TESDA training center na ito? Kasi parang 2 million masyadong mababa para altogether ma-implement natin yung buong project. For the meantime po, ito muna po ang gagamitin habang wala pa pong approved na request po sa TESDA. Wala pa. Pumayag na ba yung TESDA sa facility na yun, sir? Yes po. Alright. Aside from this 2 million na expenditure para maipatupad itong TESDA training center natin, kailangan ba natin ng mas malaki pang, iba pang mga bagay na kailangan gawin para mapatupad itong center? Actually po, ito muna yung first step po na gagawin. Pag nakita po na kulang po yung facility, that's the time po na mag-construct po tayo ng panibagong facilities po para dito. Hindi ba natin madedetermine ngayon kung sufficient na yung 2 million para magawa yung facility at this point? Ito pong 2 million po, i-repair lang po yung building kasi papalitan na po yung bubong. Kasi masyadong matagal na pong hindi napalitan yung bubong niya. May mga sa paintings po, mga ma-repair po sa loob ng building po. Pero undeniably, after that refurbishment, meron pa rin kailangang expenditure para maipatupad yung TESDA training center. Tama po? Yes po. So hindi natin maaasahan na matapos yung project na yan this year, 2026. Matatapos po itong 2 million. Yung 2 million. Yes po. Pero ang makikita lang natin na accomplishment sa 2026 is na-refurbish. Yes po. Oh, kailan kaya matatapos yung buong TESDA training center? Kasi po kung i-refurbish mo yun tapos matatapos pa yung training center ng 3 years pa or 5 years, baka tuklap na yung yung ginawa nating refurbishment. Sayang yung 2 million. Baka po gusto mo kaming bigyan ng konting confidence at this point about sa success ng project na ito. Kasi po hindi rin biro yung 2 million na babayaran natin. Ano po kaya? Ano yung chances na magiging successful itong project na ito na may papatupad talaga and ilang taon na aasahan namin bago siya mapatupad? Actually po, itong 2 million po, yung building po naman dun is okay pa naman po. Yun lang po, may konting mga repairs ang kailangan sa bubong po. Tapos yung painting sa loob, yun po yung mga kailangan na i-repair po doon. About ito po sa TESDA Training Center, meron po ba tayong confidence na about sa timeline na may papatupad ito wholly? Kailan talaga siya mapapa-implement? Para lang, halimbawa sir, ang iniisip ko lang boss, for example, kung gusto mong tumira sa isang bagong bahay at iniisip mo na hindi ka pa titira ng 2026, so kailangan mong alamin kung kailan ka talaga titira doon, 2027 ba or 2028, para malaman mo kung worth it, kung ipapapintura mo na ngayong taon yung bahay na yun, kasi baka matuklap na yung pintura by the time na tumira ka doon. So baka gusto mo kaming bigyan ng confidence, sir. Yes, sir. Sa next year po ito, sa first quarter po, gagawin na po ito. Para magamit ng second quarter, gagamitin na po nila. As TESDA training facility. Test the training facilities. Alright. And ang total po ng mga development project natin mula sa local budget ay 34 million. Yes, sir. Tama po? Yes po. Alright. O sige, sir. Mukha namang maayos naman po ang inyong pagdepensa sa bawat line item na inyong hininging budget para sa ating mga development projects sa ating munisipyo. Inyo at mabigyan niyo po kami ng konteksto about sa mga project na ginagawa dito sa ating bayan. Naintindihan ko po na yung ating development fund na 20% doon po nanggagaling mainly yung mga infrastructure projects, tama po. Yun yung mga tangible na nagtatagal ng maraming taon. Meron pa po ba tayong ibang funding? Nabanggit nyo na po kanina yung excise taxes, hindi po ba? Yes po. Meron pa po ba tayong ibang funding na nare-receive directly or indirectly from other government agencies para po sa mga infrastructure projects na ginagawa sa ating bayan? For example po, mga flood control project at iba pang project, mga highway, mga daanan na nanggagaling sa DPWH, I would assume. Baka gusto niyo po kaming bigyan ng overview tungkol sa mga bagay na ito para yung mga kababayan natin alam nila yung may expect nila na proyekto or mga infrastructure na maipapatayo sa 2026 kung manggagaling man ito sa munisipyo kasi na pag-usapan na natin yung sa munisipyo na 34 million
at kung ano pa yung ibang aasahan nila na manggagaling sa ibang ahensya, pwedeng provincial naman, at kung kaya nyo na rin pong sabihin kung magkano yung mga bagay na iyon. I think po, hindi si tayo na-present yun eh. Pero sa DPWH po, marami po silang ibibigay ng mga proyekto, galing po kay Congressman, yung mga construction po ng multipurpose building, mga barangay center, mga roads, tapos sa bridges po. Sa province naman po, may mga propose po kami na i-construct po yung mga nasirang mga box culvert na dinaanan po ng mga trucks ng mga contractor ng flood control. Kasi mabibigat po yung mga karga nila, is nasisira po yung mga box culvert natin sa barangay. Lalo na po sa District 1, District 2, and Labina Grande. Ayan po yung mga nakaline na pinapunduhan po sa provincial government po. Sa inyong opisina po ba, meron po ba kayong specific na listahan ng mga bagay na ito at kanilang mga cost? Wala po. Meron po yung mga naikwan po ng DPWH po na mga projects. Pero hindi nyo na po jurisdiction yun. Yes po, hindi na po. Kumbaga, kung nagkulang man sila doon, ay sila na dapat ang kausapin natin. Or kung successful sila, sila ang i-congratulate natin. Yes po. Alright. Ay, bossing, may knowledge ba kayo, boss? Mukhang hindi matatapos yung ating Riverside Bridge. Anong status nun, boss? Baka bigyan mo kami ng update. This year po, baka hindi pa matapos ngayon po, year. Ano kaya ang dahilan, sir? Itong kan po, laging bumabagyo. Yan po. Nakikipag-coordinate po ba kayo sa kanila? Kasi po, I understand na DPWH project yan. Yes po. Nakikipag-coordinate po ba kayo sa DPWH or yung contractor? Sa DPWH lang po. Anong sabi ng DPWH? Sabi nila po, parang madidili ang construction po niyan. Kasi yung contractor po niyan is nasangkot po doon na pangalanan po doon sa top 15. Na pero sa nakikita ko po naman is tuloy-tuloy po naman yung trabaho diyan sa bridge na yan. Tatapusin So, kayo? Tatapusin? Tatapusin po yan kasi may pondo po talagang nakalaan diyan. Hindi, totoo ba yung chismis na ititigil daw yung bayad sa mga contractor na nasa top 15? Parang hindi naman po. Alright. Kasi ang alam ko po yung mga sa GOS, yung mga sangkot lang po sa GOS projects, itong contractor na ito po, si EGP, wala pa namang GOS projects ito. Alright. Sige, kausapin ko na lang po sila sa susunod siguro. Inquire Yes natin po. sa kanila kasi nung last time, nung kakaupo ko lamang, kinausap ko sila at nagbitiw sila ng salita na tatapusin nila ng December. That was a tall promise. And promise not... Actually po, promise not last fulfilled. week po, pupunta po ang CIDG kasama ng DPWH at may in-inspect po silang isang flood control po sa Rene Mercedes, isa suspect daw na parang ghost. At pinuntahan po namin last week, I think Wednesday, hindi naman pala ghost. Sa Labina, Pequeño po yun. Andun po naman yung project na ginawa ni isang construction po na nasa top 15 din po. Alright. Oh, swerte naman ng mga top 15 contractors na yan. Road Edge pala po. Road Edge Construction. Yeah, buddy. Alright, bossing. Last question, boss. Ito pala, boss. Yung mga amortization natin, automatic dinedebit sa amortization fund. Ano Yes po? po. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang ating munisipyo ay yung kanyang pera ay minamaintain sa different funds depende sa required ng batas. So, different funds, ibig sabihin, different bank accounts na katumbas na nasa land bank. Yes. So, yung amortization po na sinasabi ninyo na 2.72, meron pa pong ibang mga amortization ano po na hindi ay ito lamang po yung amortization per year mula sa development fund. Yes po. At ina-amortize po siya every month. Yes po. At yung funding po ng 20% development fund na da-download natin mula sa treasury every month din, tama? Yes po. Ang problema, boss, yung sweldo ko last month, tumalbog. And yung sweldo ko ay dapat dinedebit sa general fund, right?
syempre irregular yun. Tinanong ko si Treasury and Accountant, at ang explanation nila was, yung amortization, I would assume ito yun, 2.72 per year, na dapat dinedebit sa development fund or development account sa land bank, ay dinebit nila sa general fund ng bayan ng Reyna Mercedes. Yun po yung explanation. Kahapon, nakipag-meeting ako sa manager ng land bank para i-verify kung totoo yun o hindi. Kasi kung yun yung explanation, siya yung unang tao na makakaalam kung may ganong pagkakamali na nangyari on the part ng land bank. Hindi niya naman alam. So ano po ang komento niyo dito, sir? Mayroon po ba kayong alam about sa pag-debit ng mga amortization from which account or what account? Wala po, sir. Wala. Wala po. Okay. Alright po. Kung maintindihan niyo po, public, maintindihan niyo po na it is a matter of concern as far as I'm involved. Kasi po, kapag nawala, kapag tumalbog yung cheque mula sa general fund, it is not so much as it's not so much about na hindi ko na-receive yung salary ko as about walang fund yung general fund. Kasi kapag tumalbog po yung cheque, ibig sabihin debited, drawn against insufficient funds. Ibig sabihin walang fund yung general fund on that day or at that point. So yung general fund, yung pinakamalaking fund ng munisipyo, yun yung bank account natin na may pinakamaraming laman. At kapag tumalbog yung cheque, ibig sabihin, nung pagkakataon na drino yung cheque, walang laman yung general fund. Kaya iniisip ko sa sarili ko, nakaka-nervyos yun. Nasaan yung laman ng general fund? At ang explanation was, yung amortization na dapat i-draw or i-debit mula sa ating development fund ay dinebit daw nila sa general fund. So that is the explanation na I am yet to confirm with the land bank manager, and nanghingi ako sa kanya ng formal certification to that effect, na yun nga talaga yung explanation. Otherwise, kailangan kong i-pursue yung question na yun hanggang sa huli. Kasi po, kapag yung general fund natin na may pinakamalaming pera dapat na laman at pinakamalaking bank account na minemaintain ng ating bayan ay suddenly walang laman at one point, that's concerning. So there must be a valid explanation. Alright. O, yun lamang po. Kaya cash. May bago akong cheque ngayon. Well, thank you so much, Sir Mr. Engineer, sa explanation ninyo. I think I think the most difficult part ng ating budgetary hearing, sir, tapos na. Kasi ito na yun, bossing. At meron pa pala, bossing. Last bossing, sorry with your indulgence. Sir, sabihin nyo na lamang po sa amin kung ano yung na-accomplish ninyo this year from the budget for 2025 para po maingganyo naman ang ating mga kababayan na i-approve yung 34 million na hinihingi nyo ngayon. Ano ang na-accomplish natin this year from our development fund for 2025? Kukunin lang, Vice, yung listahan ng 2025. Alright po. In the meantime, mga bossing, I defer sa ating mga kasama para kayo naman po ang magtanong. You are recognized, Honorable. Thank you po, Apo Vice Mayor. You are recognized, Honorable Salvador Apostol III po. Para po makapag-supply lang na counting information with regards to the loan natin for the procurement of lot dyan po sa may Paco Grande for the housing project at saka sa eskwelahan. In 2023 nga po, we authorized the Honorable Mayor to enter into a loan agreement with Land Bank. Yung amount po ng loan natin for that lot purchase is 16,304,000 para sa 8,000 square meters, 8,100 square meters na lupa. 6 na lupa po yan in total. So yun po yung total na loan po natin sa Land Bank. And with regards din po dun sa ating rehabilitation or improvement na ating slaughterhouse. Current status ng ating slaughterhouse is a single A classification. Tama po ako? Yes. Hindi naman po siya substandard. Pasok naman po siya sa standard. And when we say single A, ang kaya lang niyang i-cater ay within the
territorial jurisdiction of Reina Mercedes Isabela. And once this is converted into a double A, pwede na nating i-cater yung mga nearby municipalities natin, and this would possibly result into a more income generation para sa bayan ng Reina Mercedes Isabela. Parang yun yung explanation ng National Meat Inspection Service. Okay. Mr. Chair. Thank you for that dagdag kaalaman po, Apo Honorable Salvador Apostol III. So while waiting po sa ating mga natapos na projects this year, any question po sa ating mga kasamahan sa Konseho? Wala na po. Thank you din, Engineer, for gracing us the invitation para ma-explain niyo po ang ating mga proposed project for the fiscal year 2026. I think po yung 2025 na 80% development fund po natin, patapos na po lahat ng project dun. May mga, may dalawa na lang atang hindi na kwan dun, yung rehabilitation ng street lights. Nandun po. Okay. Engineer, ano yung percentage of, yung percentage natin na completion ng lahat ng mga PPH natin, 20%? Sa 20% po. Ano yung percentage? I think mga 85% na po. As of today? As of today, yes. Kasi may nakakuan po kami dyan na pinabid. Nag-failure po ng bidding kasi nag-expire yung pickup license nung isa. Hindi po umabot dun sa kuan niya. Tapos yung isa naman is dun sa PhilJeps. So, inonsult po namin ang DBM kung pwedeng i-go lang namin kasi dati naman silang kontraktor. Hindi naman pwede. So, yun ang delay niya. Na-delay kami dun ng 1 month. Kasi 1 month po yung pagkuan ng bidding. Proseso ng bidding po hanggang 26 days. So, lumabas po yung pickup license kanina lang yung isa. Kasi kuan po kami, magpaparebid ulit. Yung isa naman is meron silang PhilJeps na. Although itong bidding po is open bidding. Wala po kung kasiguraduhan na sila ulit ang mananalo kasi open po yan. So, ang kuan namin is sa December 4 ang publication po. Tapos may timeline po sa bidding eh. So, ang kuan namin dun repair lang naman yung street lights. Baka pwede niyang ihabol kung sino man yung manalo sa bidding. Pwede namin pa-fast track kasi kailangan sa Misa de Gallo, yung mga ilaw na i-rehabilitate. Yun naman po ang delay. Concern na tayo sa percentage kasi this time of the year, dapat nasa more than 90%. Yes po, para makakuha tayo sa SDLG. Yes po, SP. Sabi mo kanina, lahat ng projects na pumapasok sa atin, diba na sa bilig. Yes po. Kaya parang ipinag ako sa number 6, establishment of ICT facilities, including procurement of program, system equipment, yung 5 million. Yes po. Hindi po ba mag-participate sila sa bidding? Hindi na, free na nga daw. Ha? I-free na nga daw ni Vice eh. Parang halos i-free na ni sir yung servisyo niya kasi. Sayang 5 million, sabi niya, kung pwede siyang, if he can participate with the bidding, 5 million yan eh. Oh, high-tech pa, sabi niya. Yes. Okay, Engineer? Meron na po kayo ng copy ng natapos po nating project this year, which is 85%. And hoping to finish the 100% this katapusan po ng December. Okay, you are recognized, Engineer Marlo Rojas po. Yes.
Yes po, itong 20% development fund for calendar year 2025 is itong purchase of lot for road right-of-way for the proposed Reina Mercedes to Gamu Diversion Road. 20% ba ito? At Dangan Multipurpose Building amounting to 1.2 million. Dangan lot is 500,000. At Kutub Grande naman, ito yung purchase of lot is 750,000. Ito po ay may counterpart po ang barangay. Kung ang inallocate po natin na pera para sa Kutub Grande, yung 750, meron din silang counterpart po. 750 rin, 750,000 din or lesser, basta may counterpart po ang barangay. Dito naman sa construction or rehabilitation of multipurpose building, including the purchase of lots for the... Ito na, tapos na. Yung Napaco Grande, Tuturod Road Right-of-Way lot. Ang project cost po niya is 2.8 million. 2,816,800. Implemented na po ito. Tapos na po. Yung amortization of loans, sublease, nabayaran na, ito na rin po, na partially implemented na rin. Amounting to 2.6 million. Sorry, sir. If I may interrupt, sir, pwedeng ako na lang po ang mag-supervise ng para hindi niya po isa-isahin yung mga relevant na lang po para sa akin. Alright, para po sa benefit ng ating mga kababayan at ma-justify yung budget ng development department this year in the amount of 34 million pesos. Importante po na malaman natin yung performance nila pagdating sa pag-spend nila ng development fund last year for 2025 in the amount of 30 million pesos. Alright? So meron po tayo tulad ng nasabi niya kanina, pagbili po ng mga lupain sa iba't ibang barangay at naipaliwanag na po ni engineer kanina yung purpose ng mga iyon at katanggap-tanggap naman po ang kanyang paliwanag. Meron po ditong pag-reprogram ng funding para sa multipurpose building sa Dangan at para sa streetlight. Ito po yung subject matter ng pinagdebatehan natin last time na yung pera na para sa landfill ay inilipat para sa streetlight at pagbili ng lupa. Na-debate na po natin yan at maayos na po. Okay na po iyon. Meron din pong amortization rin sa Bliss, Talungan at Napaco Grande. Yun po yung pinag-usapan natin kanina. Okay na po yun. Meron pong solar system din. Solar power system. Uy. Old Municipal Hall, sir. Kumusta po ito, sir? 4 million nung panahon last year. Kumusta po ito? Gumagana na po. Yes po, gumagana. Alright. Fully implemented na po ito, 4 million? Ilang kilowatt hour, ilang ano po ito? 83 po. 83. Yung kanina po, mag-ilang kilowatt? 110. Hindi siya hybrid. Bakit mas mahal ito ngayon? Siguro mas, yung capacity nito is mas malaki ng Yes. ng mga around 30%. Pero mas mahal siya ng more than 100%. So, bakit po ganun yung difference ng pricing? Mahal na ngayon. Ano po? Tumaas na. Kaya tumaas na. Alright. Okay. I-lay down ko lang po yung premise. Yung pinoprovide na kilowatt hour, yun na lang. Yun ba yung pagbasa dito, boss? KWP? Okay, sige. 83 KWP ay 4 million. Yung pinopropose this year is 110 KWP at 10 million. Oh.
Bakit po mas malaki yung difference ng pricing? Kasi per kilowatt WP, parang nag-increase po siya ng mas malaki. Meron po bang explanation? Kwan po, sa akin po, baka mas malaki po yung ilalagay ditong kwan. Opo, mas malaki po siya ng around 20 or 20 plus kilowatt kWP. Pero po, yung presyo niya is mas malaki rin. Mas malaki siya as a multiple of X. So, ang hindi siya linear sa improvement in power ay hindi linear yung counterpart na increase in cost. Bakit mas malaki yung increase in cost? Kasi 4 million lang siya. Okay, sir. Thank you, Vice. Sa pagkakalam ko po kasi, yung nandun po sa Judge Manuel Respicio po is grid tie lang po siya. Ang grid tie po, ginagamit po natin yan sa araw lang, pag may araw. So ito pong i-install natin for 2026, yun po yung hybrid po siya na gagamitan po natin ng battery. And si hybrid po kasi, pwede rin po nating ibenta yan sa isel ko kung makakagawa tayo ng agreement. So yung battery po ang mahal dyan, Apo Vice. Kapag hybrid din po ba, may generator yun? Wala. Pero may storage ito ngayon, hybrid. Alright, may battery. Alright. Reasonable. Yung construction of drainage system with procurement of reinforced concrete, 1.8 million. Nagawa na po ito, sir? Sa Sanlukong? Yes po. Alright. Ganon din po, similar project sa District 1, Talungan, LGU. Total for 350. Nagawa na po lahat ito, boss? Sa District 1, District 2, Talungan, drainage system. At sa LGU Reyna Mercedes, this drainage system din. O sige, yes na lang po ang sagot. Maliit lang naman na halaga. O, meron din tayong greenhouse structure. Libre. Zero. Yeah, buddy. Sana all libre. Drip irrigation. Okay New government center. Meron dito, boss? Ano itsura nito, boss? Greenhouse structure. Na-reprogram. Alright. Ginagay sa ibang bagay. Alright. Sige, dito tayo sa hindi na reprogram. Ito din. Street light. Ito din yung 1.9, yung napag-usapan natin last time. Okay na rin po ito. Street light sa Talungan. I-rebid ngayon, 1.9. Matatapos natin ngayon, madam. Tatapos po ito. Yeah, buddy. Alright. Barangay Road Rehabilitation dito sa Banquero, Santiago. 435K, partially implemented. Okay na po. Tapos na. 4 million, sanitary landfill. Rine-program natin to. Hindi natin to nagamit. Nagamit na. Nabili na. Bibilhin. 4 million sanitary landfill. Pero na-debate na namin ito last time. Na-debate na natin to. Yung kasama dun sa Alright. Okay na. Okay, huwag na natin ulitin. Alright, congratulations Mr. Engineer. Thank you so much sa maayos na paliwanag mo ngayong araw. I think nagkaroon ng satisfaction ng ating mga kababayan pagdating sa ating mga gastusin ng infrastructure dito sa ating bayan. Tandaan po natin, yan lamang po ay limitado sa project ng ating LGU. At sila po yung nananagot dyan at dapat nating i-congratulate sa success na kanilang nagawa last year
at bigyan natin sila ng encouragement na magawa nila ng maayos for next year. Pagdating naman po sa mga ibang infrastructure projects na ginagawa ng ibang departamento ng ating gobyerno, pwedeng provincial o national, tutulungan po tayo ng ating engineering department para mabantayan sila at mamonitor natin kung maayos o hindi maayos ang pagkakagawa sa kanila. At gagawin po namin ang lahat para bigyan kayo ng update tungkol sa mga gastusing ito ng salapi ng ating bayan. Maraming salamat po. Thank you po, Apo Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Maraming salamat din po sa ating MPDC office for gracing our invitation para po ma-explain po ng maayos ang ating mga proposed projects under 20% EDF fund. Sa ating pong Ma'am Rodora, maraming salamat po sa kasamahan po natin sa konseho na present po, ang ating kasamahan sa committee, SB Galabay, and then the members, SB Edwin Esteban, SB Albino Untopay, SB Laring Cutaran, and syempre ang ating valedictorian, SB Tony Apostol. And sa ating pong ex-officio member, our Vice Mayor Attorney Harold, maraming salamat po sa staff po natin. The Committee on Appropriation, Budget, and Maintenance is now adjourned. Thank you po.